Kami po ay nagbabalik sa Face to Face at ikukwento nga po sa atin ni Aling Jocelyn yung kanyang mga nasaksihan na ginagawa daw di umano na panggugulpit, pananakit ni Ate Michelle. Ate Jocelyn, ano po ba yung nakita ninyo at narinig nyo? Palagi po kasing kami magkasama ni Esther na dumadaan po kami sa kanila. Oo. Ngayon po, nung tsimpo na po yung dumadaan kami, rinig na rinig namin yung anak niya, iyak ng iyak. Ano po sinasabi ng bata? Madaldal po yung bata eh. Mama, tama na po, mama, tama na po. Paano magiging yung anak ko? Hindi nga nakakapagsalita yun eh. Si Marimar, hindi pa nakakapagsalita yun. Waray, wag ka masyadong sinungaling. Wag ka masyadong sinungaling. Hindi pa nakakapagsalita yun. Ano, wag ka masyadong sinungaling. Kaya nga ibinalik sa akin ng anak ko dahil mga sinungaling kayo. Kung hindi ka nagkakaawa, hindi ka nagkakaawa. Sandali! Kung hindi ka pa naman impacta sa anak mo, Mga pakalamera kasi kayo. pakialamera, dapat lang. Parehas kayo mga chismosa, pakalamera. Dapat lang sa'yo yan. Paano magiging dapat sa akin? Kaya nga patuloy na kayo ng DSWD na hindi totoo mga ginagawa hindi niyo ka eh. nagmakaawa. Nagmakaawa ka. Hindi para makalang ng katukalan. Hindi para pakialaman ka namin. Ano Hindi, totoo yun. no? Wala kayong pakialam sa kung paano ako mag-disciplina sa mga anak ko. Michelle, ang sabi mo sa amin, hindi nagsasalita ang 3 taon mo na anak. Ano yung bebe? Paanong nangyaring sinabi ng bata sa mga taga-DSWD na binubugbog mo siya? Kaya kinuha siya ng DSWD kung totoo ang sinasabi. Sabi niya ng na bata, sa napag-alaman namin, nung tinanong ng mga taga-DSWD, ang sagot ng bata, Mama, palo, bugbog. Oh, yun lang po sabihin. Yun lang ang nasabi. Kaya nga po, binigyan ako ng leksyon 2 linggo bago yung binalik sa akin kung talagang binubugbog ko ang anak ko. Pero ang anak mo, siguro naman, hindi magsisinungaling kung sinabi niya na, Mama, palo, bugbog. Sila lang nagsusunod sa DSWD, sila lang nagsabi ron. Kasi yung anak ko hindi nakapagsalita pa yun. Naku, ano yan? Ate, sabi mo kanina, minumura ka nung anak mo. Iba-iba ang storya mo, Ate Michelle. Sabi mo kanina, kaya mo sinampal, kasi ang sabi mo ganito, kung kayo kaya murahin ang anak nyo, hindi nyo ba masasampal? Tapos ngayon, sinasabi mo, hindi nagsasalita. Nasaan ka ba't hindi mo alam ang nangyayari sa mga anak Alam mo? lang ng anak ko, namo-namo. Yun lang, yun pala na ano niya, mama, papa, ganun lang. Pero yung kung ano ang mga sasabihin, hindi pa siya masyado nakapagsalita. Madaldal po yung anak niya. Anong naririnig ninyo na sinasabi madalas nung bata? Dilahira kasi mga Yun yan. nga po, masyadong ano yan. sinasaktan daw siya ng mama niya. Ganun lang ganun. Tapos ganun. sa'yo. Alas 4 pa lang nga po, gising na yung anak niya. Nagagala na sa kagala. Walang tsinelas, walang damit. Ha? Oo, ganun ang ginagawa niya. Pabayaan sa anak yan. Dahil sa yung anak mo, isa pa lang nga, hindi mo maalagaan eh. Hindi mo pag-aral eh. Ilang taon ba ang panganay mo? Nag-aaral ng anak ko. Ilang taon ang panganay mo? 8. Grade 2 po. Nag-aaral po sa pinagbuhatan. Dr. Camille, ilang beses na po natin pinaliliwanag dito sa ating programa na merong hindi talagang magandang epekto ang panggugulpi ng isang ina sa kanyang anak. Totoo yun, Ami. Actually, kung tutuusin, pwede ho akong magbanggit ng kahit 50 na sabihin natin magiging masamang epekto. Pero yung nakikita ko hong isang epekto na parang hindi ho nagiging maganda na, yung hong tinatawag nating autonomic endocrine hyperarousal. Ano po yun? Yung pong ganitong klaseng, yung nakikita nyo na yung bata, pumupunta na sa may harapan ng bahay at nagsasabi na, Mama, wag. Na, every time mo na may mangyayari na sa bata, tumatakbo na at saka yung talagang nagkakaroon na siya mismo nagugulat na, natatakot na hindi pa man nangyayari. At talagang karaniwan nangyayari yun sa mga batang sabihin natin na nakaranas ng extreme na mamalo. O kaya naman kung hindi man extreme na pamamalo, yung talagang pinagbubungangaan ng ina. Kaya ang tendency talaga, parang yung inaano nila yung sarili na nadinig ng ganon. Para maliwanagan din si Ate Michelle, pag sinabi mo bang nangingialam o pakialamera, Dr. Camille, paano yun? Yung nangyari dito, no, tingnan nyo ha, walang makukuhang, parang sinabi nyo, di ba, pag merong isang taong kriminal, wanted, merong
perang nakapatong sa ulo niya. Oo. Tingnan niyo, ha? Ano ang makukuha ni Aling Esther kung isusumbong niya sa DSWD si Aling Michelle? May pera bang makukuha doon? May makukuha bang sabihin yung malaking merong gain na Reward? makuha? May reward? Wala naman. Ano lang ang concern niya is para maintindihan ni Aling Michelle na merong nangyayaring hindi maganda sa kanyang pamamalakad, sa kanyang tahanan. So masasabi talagang malasakit yung pinakita ni Aling Esther at hindi Oo. pangingialam. Actually, hindi siya pagmamalasakit sa ina. It's more of yung safety ng bata, yung kapakanan ng bata ang Oo. pinag-uusapan dito, of which is napakahalaga. Dahil kung sakasakali man, na sinabi nga ni Aling Esther, nakita niya na may martilyo, paano kung aksidente na nahampas niyang ganon, tapos pag nakita niya, ay patay na. So, actually, hindi naman sinasabi doon na ihahampas mo eh. May mga pagkakataon na kung minsan, pag nagagalit ang isang tao, nagkakaroon ng mga aksidenteng mga hindi sinasadya, na ihampas, na itulak. Ayan, pag nagkaroon na ng lalabas yan, sabihin, hindi ko sinasadya. Tapos ikaw na ngayon na, sisisihin mo yung sarili mo, sisisihin mo yung ibang tao. So, ang hirap pag yung ganon. Kaya nga, ginagawa ng paraan para maiayos kung ano man ang dapat para protektahan ang iyong mga anak. Hindi sa pangingialam yun, Michelle. Sana maintindihan mo, iba ang pakikialam. Kung pakikialam yun, sana yung buong household nyo talagang nagpunta na dun si Esther na inimbestigahan ka na, pati pagkain mo, pati kung anong oras kayo natutulog, papakialaman yun. Ang concern dito is yung bata, yung proteksyon ng bata. Marami pong salamat, Dr. Camille. Mga kapatid, ang kapitbahay po ni Michelle na nagsasabing karapatan talaga niya bilang ina ang disiplinahin ang kanyang mga anak at masyado nga lang daw talagang pakialamera si Aling Esther. Magsasalita na rin po si Elizabeth Katigbak. Pasok! Aling Elizabeth, naniniwala po ba kayo na tama yung ginagawa ni Michelle na pagdidisiplina sa kanyang mga anak? Hindi naman po, kaya lang, minsan parang naiintindihan ko rin po yung sama ng loob niya. Pinagsasabihan ko nga rin po. Kaya lang masyado talagang mga pakialamera yung mga yan. Ano pong Maaga pa sinasabi lang po, ninyo kay natutuwa ka na Michelle? mga yan. Palibasi kasi. Excuse me ka dyan kasi namamatera kayo. Ano pong payo ang binibigay niyo kay Michelle? Papasabihan ko nga rin po kasi minsan, nasabi ko yung mga bata, huwag niya masyadong sasaktan. Kasi minsan talaga napapagod. So naniniwala po kayo na nasasaktan niya talaga ang mga kaya lang bata? naiintindihan ko po kasi yung problema din po nila, lagi po kasing walang trabaho yung asawa, lang muna, walang... So, sapat po bang dahilan yun para ang isang bata ay makatikim ng sampal mula sa kanyang ina? Naiintindihan ko naman po yung niya yung kalagayan nila Mga kapatid, ang mga pagpapatunay po ni Elizabeth na isang mabuting ina si Michelle sa kanyang mga anak, malalaman po natin dito lang sa Face to Face. Ang payo ko sa'yo, itigil mo ang pananakit sa mga anak mo. Wala kang karapatan na saktan ang mga batang yan. Miss Ami Perez would like to thank the following: Dr. Steve Mark Gunn of JAOC Dental Clinic, Philip Stein, Face and Figure, Skin Glow by G-Max, Salon de Manila, Plains and Prints, Gloss Nails, Watercolors Makeup at Shangri-La Mall, Angel Wings and Beautiful Things by V. Hans Mortel would like to thank Dr. Money and Pai Kalayan. Face to Face would like to thank the following: AXN Diamond Sport Shades, EC27 Guava Plus Organic Soap, effectively controls 27 skin problems. Ludy's Peanut Butter, a tradition of nutrition. F101 Direct Sales Apparel and Shoes. Home Appliances by Minami, galing ng quality. Placenta by Samstre. Guardian Alcohol, Prime Rocks Bleach, ang bleach na di masangsang. Mabisa na, mura pa. Face to face,